Gaya nga, mag-ingat tayo mga kapatid sa little foxes na ito. Yung pagkainggit or pagkamuhi. So, biblical references concerning envy ay marami din mga kapatid. Amen. Marami. Amen. At ito ay ang mga ilan mga kapatid na sinasabi ng banal na kasulatan. Sa salitang Tagalog, mga kapatid, sa Job chapter 5 verse 2, sabi niya, ang galit at paninibugho ay pumapatay sa hangal at sa walang karunungan. Amen. Na daw, ang galit at paninibugho ay pumapatay sa hangal at sa walang karunungan. Yung sa ibang version nga, mga kapatid, yung sabing walang karunungan ay ulol. Mayroon pa, yung word na T-A-N-G-A, yan ang ibig sabihin. Amen, yung walang karunungan o walang isip. Amen, yung paninibugho daw, mga kapatid, ay tinatawag na pagpatay sa taong walang isip, mga kapatid. Then sa Psalm 37 verse 1 and 2, ito ang sabi, mga kapatid, ni David, huwag kang mainis o mainggit man sa masasama, dahil tulad ng damo sila'y madaling matutuyo, at tulad ng sariwang halaman sila'y malalanta. Amen. At ito rin, matid, ang sabi sa Kawikaan, chapter 24, verse 19, huwag kang mabalisa o mainggit sa mga taong masama. Huwag kang mabalisa. Amen. Then, Kawikaan 24, verse 1, sabi pa, huwag kang mainggit sa mga taong masama o hangarin mang makipagkaibigan sa kanila. Huwag daw, mapatid. Huwag kang mainggit sa mga taong masama. At huwag hangarin mang makipagkaibigan sa kanila. At ito, mga kapatid, minsan sa buhay ni Asaph, mapatid, sa Psalm chapter 73, mga kapatid. Amen. Si Asaph ay isa siyang chief musician, mga kapatid. Amen. Maganda yung kanyang katungkulan. Pero dumating sa kanyang buhay na parang nagkaroon ng inverted envy sa kanya, mga kapatid. Dahil siyempre, naglilingkod siya sa Diyos. Pero mga kapatid, sa Psalm chapter 73, Matthew verse 3, ang sabi doon, nainggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. Biro mo, mga kapatid, di ba? Ikaw, halimbawa, di ba, minsan dumarating talaga din sa mga mananampalataya. Yung ganitong tinatawag, ako, naglilingkod ako sa Diyos ng matapat. Matuwid ang aking pamumuhay, pero yung buhay ko ay bakit ganito? Samantalang itong taong ito, alam mo yung kanyang buhay, ay kaya dumating, mga kapatid, si Asaph sa kanyang buhay na nagkaroon ng sudden slump sa kanya. Kapag sudden slump, yung sudden fall, mga kapatid, sa kanyang paglilingkod. Pero kung itutuloy natin basahin, mga kapatid, ang Psalms chapter 73, mga kapatid, pinaunawa din ng Panginoon, mga kapatid, amen, kay Asaph, kung ano ang magiging tinatawag na hulian or hantungan ng mga taong masasama, mga kapatid, na gumagawa ng kasamaan pero umuunlad ang kanilang buhay. Okay, ano ba? Ang Kawikaan chapter 14 verse 30, sabi niya, ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. So, ang ibig sabihin, si Brother Michael, so, si Brother GL, ay, ibig sabihin nito, mga kapatid, ay wala siyang gaanong iniisip. Ganun ba yun? Ganun ba? Sabi niya, ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Ngunit, ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto. Ang pagkainggit daw ay katulad ng kanser sa buto. Kawikaan 27 verse 4, mapanganib ang taong galit, ngunit ang taong siloso ay higit na mapanganib. Diba? Mapanganib na ang taong galit. Pero mas mapanganib, mga kapatid, yung taong siloso. Diba? Ano pa? Romans chapter 13, verse 13, sabi niya, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag nating gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na immoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway-away at inggitan. Ito naman yung tinatawag na admonition o ito naman yung tinatawag na paalala
ni Pablo sa atin, mga kapatid. Ano pa? Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Alam natin ang nakasulat na dito, mga kapatid. Ito yung tinatawag na gawa ng laman, mga kapatid. At ang gawa ng laman, mga kapatid, ay nakasama po ang tinatawag na envyings o yung tinatawag na pagka-inggit, mga kapatid. Amen. Shall we say amen? Yes. Kaya sa Galatians 5:26, amen, ang sabi, huwag tayong maging mapagmataas. Huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. So, sa Bible talaga, ang dami. Ilan lang yan. Kung isa-search mo about envy, ang dami kang masasaliksik sa Bible that tells to us na ang inggit ay talagang mapanira. At hindi dapat taglayin, mga kapatid. Amen. Lalong-lalo na, sabi doon, no, namumunga. Amen. Sinisira niya, matid, kapag ito nakikita ng mayroon ng production. Parang makikita mo na one of this day, mayroon ng harvest. Amen. Yung pagpapagal, kumbaga, ay biro mo, sisirain. Hahadlangan, mga kapatid, na maging fruitful ang tinatawag na pagtatanim. So ito yung ginagawa ng tinatawag na envy. So in Bible, ang daming mga instances. Amen, from the book of Genesis, amen, nagsimula yan sa buhay ni Cain at Abel. Mayroon ng inggit dyan, mga kapatid. Amen, sa Genesis chapter 4. Amen, ganon din, Mati, sa Genesis chapter 16. Mabasa natin dyan yung pagkainggit ni Sarah kay Hagar. Amen, dahil alam natin na si Sarah ay isang tinatawag na, tawag doon? Baog, mga kapatid, hindi magkaroon ng kanyang anak. Amen, kaya iniinggit siya, mga kapatid, ni Hagar, mga kapatid. Ano pa, matid, sa Genesis chapter 37, naiinggit ang mga kapatid ni Joseph kay Joseph. Yes. So maraming mga instances sa banal na kasulatan. Amen. Yung mga nakaraang buwan, matid, napag-aralan din po natin yung series po natin. Yung pagkainggit ni Saul kay David. Isa rin ito, mga kapatid. Amen. Kay Haman. Kay Haman of Mordecai. Kay Haman. Si Haman, matid, ang kanyang pagkainggit kay Mordecai at kay Esther. Amen. Nasabi din sa banal na kasulatan. At siyempre, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Hesukristo. Naranasan din po niya, mga kapatid, na ang mga priest during His earthly ministry ay marami po ang naiinggit sa Kanya, mga kapatid. Sa Matthew chapter 27, mababasa natin po diyan. So, the little foxes of envy. So, the little foxes of envy, mga kapatid, ulitin ko, is very destructive. Amen. Mapanira po ito sa ating pong kaluluwa. Kung ito ay patuloy nating pahintulutan na ito ang tumatakbo o kumikilos sa ating pong mga buhay. Amen. Whether we are honest enough to admit it or we are careful enough to cover it, envy will at some point work to wreck your soul. Kahit anong gagawin po natin, mga kapatid, amen, ito man ay tanggapin po natin, o ito man ay pagtatakpan natin na mayroon tayong ugali. Sabi nga, time will come, mga kapatid, maihahayag. Bakit? It will destroy your soul, mga kapatid. Sisirain niya talaga ang ating pong mga kaluluwa. Kaya lagi nating pakakatandaan, mga kapatid. Amen. Ang kaaway, mga kapatid, ay wala siyang pakialam kung ano man ang kanyang gagamitin, matid, para tayo lang ay kanyang masila. Para tayo lang ay tinatawag na kanyang maging bihag. Wala siyang pakialam kung ano ang kanyang gagamitin, mga kapatid. Amen. Just so he finally makes the capture is all that he is interested in. Kaya nga, kung ang demonyo, mga kapatid, alam natin, lagi itong nababanggit, matid, hindi po interesado ang kaaway, mga kapatid, sa mga taong gumagawa ng patuloy na kasamaan. Hindi, he is not interested with them. Kung mayroon man siyang tinatawag na, kung mayroon mang
tao, kaluluwa na interesado, mga kapatid, ang kaaway, ay yung nakikitaan niya, mga kapatid, ng pagbabago. Bakit ganun na lang siya kainggit, mga kapatid? Bakit? Dahil minsan lang siya nagkasala, biro niyo, mga kapatid. Men, na minsan lang nga nagpanunot, isuna, itimay sa nga banag. Tayo, mga kapatid. Amen. Nagkaroon lang siya minsan ng kayabangan sa kanyang buhay, sa Isaiah. Anong nangyari na? Nahulog na siya, mga kapatid, sa lupa. Pero tayo, ilang beses tayong nagkasala. Amen. Oras-oras, minuto minsan. Araw-araw, nagkakasala tayo, kaya ganun na lang, He is interested with us, mga kapatid. Kaya sabi ko, He doesn't care kung ano man ang kanyang gagamitin para matrap lang tayo. Pero tandaan natin, minsan, gumagamit ang kaaway ng mga little foxes. Yung parang, alam natin na, parang ito ay, parang binabaliwala lang natin minsan. Parang maliit lang ito eh. Di ba? Kasi kapag alam nating malakas, kapag alam natin malaki, ay alam na, gawain ito ng kaaway. Kaya minsan, di ba, sabi pa nga ang kaaway minsan wala na siya na nakikipag-boxing sa atin, wala na siyang nakikipag-wrestling sa atin. Amen. Ang ginagawa na nga niya minsan, pinapalakpakan na lang tayo, ang galing-galing mo na. Di ba? Ganun na siya, matid. So, yun ay isa rin sa mga little foxes yan. Yung tinatawag na pride, sa totoo lang. Mga maliliit lang na bagay na kapag hindi natin ito nababantayan, amen, ay ulitin ko, gagamitin ito ng kaaway dahil interesado siya sa atin pong mga buhay. Kaya ang pagkamuhi o ang pagkainggit ay isang tinatawag na kasalanan. Diba? Amen? It is a sin, sabi niya, by which we grieve at the good of another, whether it is hurtful to us or not. Ano raw? Nasasaktan tayo. Kung nakikita mo minsan na, parang nababaliktad na yung sitwasyon na. Parang ganun ba? Parang bumubuti na niya ang kanyang buhay. Sabi niya, we are grieved at the good of another, whether it is hurtful to us or not. So envy causes men to grieve at the good and prosperity of others without any efforts at attaining the good and prosperous. So ito yung ibig sabihin ng salitang envy. Envy, sabi pa niya, is an expression of fleshly carnality. And we must understand that we are naturally bent toward this activity. Tandaan natin, it is our fallen nature, mga kapatid. Amen. Kaya nasa atin ito, whether we accept it or not, mga kapatid, minsan, nasa atin po ito. So envy works relentlessly to level the playing field. It is self-seeking because it wants self to emerge as number one. Gusto ng kanyang sarili, ayaw niya yung nasa baba siya. Gusto niya siya lagi ang nasa itaas, siya lagi ang nakikita, siya lagi ang tinatawag na nangunguna, mga kapatid. So envy causes men to work within their own class. Totoo ba ito? Na ang envy, sabi nga, causes men to work within their own class. Diba? Alangan naman, mga kapatid, ang tinatawag na doktor ay maiinggit siya sa konduktor. Diba? Yes. Ang isang doktor, maiinggit siya sa kanyang kapwa, doktor. Ganyan yan, mga kapatid. Ganon din, ang isang guro, maiinggit siya sa kanyang kapwa guro. Lalo na kung umuudlan ang kanyang buhay. Lalo na ang isang tindera, siyempre maiinggit din sa kanyang kapwa tindera. Bakit siya ang daming pinagtitindahan ako? Kukunti. Di ba? Shall we say amen? Yes, mga kapatid, envy causes men to work within their own class, mga kapatid. Kaya ang isang author, hindi siya maiinggit sa isang doktor.
Maiinggit siya sa kanyang kapwa, doktor. Ang isang musikero, maiinggit siya sa kanyang kapwa din. Musikero, bakit nababaliktad na yata yung tinatawag na sitwasyon? Di ba? Yes. Kagaya din ng isang ina. Di ba? Ang isang ina, maiinggit siya sa kanya ring kapwa ina. Lalong-lalo na kung ang anak ng isang ina ay talagang successful lahat, pero yung anak niya, mga kapatid, hindi successful. So, totoo, mga kapatid. Amen. That envy causes men to work within their own class. Kaya nga hindi tayo ligtas dito. Maging ang pastor, mga kapatid. Ang isang pastor, hindi siya maiinggit sa isang membro. Maiinggit siya, mga kapatid, sa kanyang kapwa pastor. Lalong-lalo na kung nauna siya. Amen. Lalong-lalo na, mga kapatid, kung alam niya, dating estudyante ko lang yan Pero bakit? Mas maganda na yung tinakbo ng kanyang ministry. So, hindi maiwasan ang tinatawag na inggit. It within the rank, mga kapatid. Amen. Kumikilos ito. So, mapanganib. It's very danger, mga kapatid. Ang tinatawag na envy. Sabi ko nga kanina, mayroong tinatawag na i-invert. Amen. Sabi, envy can even invert itself and cause those who are godly to become perplexed with those who are wicked. Nababalisa sila. Yung sinabi ko kanina, matid kay Asap, di ba? Na kay Asap, nababalisa siya. Bakit itong taong napakasama na ito, amen, hindi naman naglilingkod, ay umuunlad, gumiginhawa ang kanyang buhay, samantalang ako. I tried my best, di ba? Sinikap kong gawin ang lahat ng salita ng Diyos. Nagsusumikap akong maging mabuti. Pero bakit ganito ang tinatawag na nangyayari? So inverted envy causes us to become troubled at their exaltation, seeming blessings and advantages that they may enjoy in life. Amen. Buti pa sila. Wala pa silang Diyos. Pero ini-enjoy na nila. Pero tandaan natin ang buhay, it's not all about our life here on earth. Amen. Hindi lang, mga kapatid, ang buhay natin ay hindi yung kasiyahan na mayroon tayo dito sa lupa. Diba? Dahil sabi ko nga, mga kapatid, sa mga nakaraan na pagtuturo, may mga idinadalangin tayo, may mga idinudulog tayo sa Diyos na gusto nating makamtan sa buhay na ito. Amen. Pero minsan hindi po papahintulutan yan ng Diyos kung alam niya na ito'y ating ikapapahamak. Amen. Mas marunong ang Diyos. Ang nakikita lang kasi natin yung pangkasalukuyang sitwasyon natin. Amen. Na kailangan natin ang mga bagay na yun. Pero ang Diyos nakikita niya yung panghinaharap. Na kapag ipinagkaloob niya yan sa atin na hindi pa tayo matured enough, mga kapatid, at hindi pa tamang panahon para sa atin yon, maaring ikawala natin, mga kapatid. Yes. Kaya wag nating sabihin din, maging ang pagliligtas ng Diyos sa atin ay huli na ang lahat. No, it's always on time, mga kapatid. Dahil tinayo, maraming nauna, pero wala na sila. Amen. Kaya salamat sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Praise God. Palakpakan nga natin ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi nga dito, sabi nga ay, kailangan tayong magkaroon ng spiritual perceptive sa bagay na ito. Amen. Dahil ang demonyo, mga kapatid, tandaan natin, he works 24/7. Amen. Ginagawa niya ang lahat para sirain ang ating pong mga kaluluwa. Praise God. The Bible mentions that we can pour out our complaint to God.
Nauunawaan ng Diyos ang ating mga sitwasyon. Amen. Hindi masama. Hindi magagalit ang Diyos. Amen. Sabihin natin sa ating Panginoon. Amen. Hindi yung tinatawag na magkaroon tayo ng tinatawag na parang inverted na pagka-invade sa kanila. Let's tell to God. Diba? Lalagi nating ginagamit kay Lazarus o kay sa kapatid ni Lazarus, na si Maria at Martha. Amen. Marahil mga kapatid, sa mga panahon, nakita nila na ang Panginoon nagpapagaling, pero nung nagkaroon mga kapatid ng karamdaman ng kanilang kapatid, ay normal lang na mainggit sila dahil yung iba pinagaling, itong best friend niya hindi pinagaling. Di ba? Kaya ang sabi nila mga kapatid, kung nandito ka lang sana, Panginoon, hindi sana namatay ang aming kapatid. Shall we say amen? Yes. Kaya kung may mga nararamdaman tayo, kapatid, na hindi nakanais-nais, let's pour out our complaint to God, mga kapatid. He is well able to handle, mga kapatid, itong mga bagay na ito na parang stumbling, mga kapatid, sa ating pong paglalakbay bilang mga anak ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Remember this, there is a huge difference in complaining to God and complaining about God. Kaya you can complain to God, pero huwag tayong mag-complain about God. Amen. Meron pong malaking pagkakamali dito, mga kapatid. This is where the devil wants to take in vain, invert, or twist it even farther to our demise, mga kapatid. Kaya nga, tinwitis niya, mga kapatid, para tayo ay masira. Para tayo ay mawala. Amen. Para tayo ay mapahamak. Amen. He desires that we invade the wicked. Amen. And complain about God. For us, believer, it is an atheistic thing to complain about God. Yeah. Amen. It is an atheistic thing. Kaya nga, Martin, yung asawa ni Job, atheista yan. Di ba? Atheist yan, mga kapatid. Dahil ang sabi ni Job sa kanya, ikaw nahalang na babae, bakit sa mabubuting bagay ka lang ba maaaring magpasalamat sa Diyos? Yes. Kasi kapag nagko-complain tayo, yung pagko-complain natin minsan sa Diyos, kung tama pa rin yung pagtanggap natin, dito tayo nagpre-present ng cause sa ating pong Panginoon. At nasasabi natin, di ba, Panginoon, alam mo kung paano ako naglakad, kung paano ako tumawag sa iyo, kung paano ako namuhay ng matuwid. Na kapag na-please ang Diyos sa mga bagay na pagsasabi natin ng ganyan, then He will answer, mga kapatid, yung mga iplinifli natin sa Kanya, yung mga hinihingi natin sa Kanya. Pero wag lang tayong mag-complain patungkol sa Diyos, mga kapatid. Dahil ito ang gustong gawin, mga kapatid, ng kaaway. Yan yung hangarin niya, itwist yung ating pong mga buhay, mga kapatid. Amen. Kaya huwag tayong maging atheistic believer. Amen. Ba? Mayroon palang word na gano'n, atheistic believer. Yung nagko-complain tayo, amen, sa mga pamamaraan ng Diyos, mga kapatid. Na kapag dumating na sa buhay ng isang mananampalataya, ang ganitong espiritu, it will begin, ito na yung magiging simula na we dislike God. Parang ayaw natin, aayawan na natin ang Diyos, mga kapatid. And that's the time we became already suspicious. Amen, sa mga ways and means ng Diyos para sa ating pong mga buhay. Amen. We consider, sabi, that the wicked have a better lot in life and have a world of better circumstances
than what is currently our own present state, mga kapatid. Amen. Alam natin, marami, mga kapatid, compare sa buhay ng mga pero tandaan natin, iba yung pagpapala na nararamdaman nila, iba yung kasiyahan nila sa kasiyahan nating tinatawag na pagpapala, mga kapatid. Dahil for our present lang, for this present moment lang, ang mga bagay-bagay na yan. Ha? Kung nakikita natin, maganda ang bahay nila, makita natin, mga kapatid, maganda ang mga sasakyan nila. Amen. Tandaan natin, ang being abundantly blessed, mga kapatid, amen, ay hindi po nakasalalay sa mga ganong bagay. Remember, mga Abraham, Isaac, and Jacob, they are abundantly blessed, but they are not, hindi sila natira sa mansyon. Amen. Hindi naman sila sumakay, mga kapatid, kung ano-anong garang sasakyan. Saan sila nakatira? Nakatira doon sila sa tent. Palipat-lipat lang sila. Ang kanilang sinasakyan, mga kamelyo lang, mga kapatid. Pero they are abundantly blessed by God, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo dahil baka ang nakikita natin na blessing ay yun ng mga bagay na yun, yung maraming pera. No, mga kapatid. To be blessed financially, it's just, ito na yung pinakamababang uri ng pagpapala na makamtan ng tao. Pero sa iba, mga kapatid, na mananampalataya, parang napakalaki ng bagay. Kaya nga, sabi nga nila minsan, parang hindi na totoo para sa mga mananampalataya na kapag walang pera, hindi na masaya. Di ba? Hello, mga kapatid. Praise God. So another difficulty with inverted envy is that the devil longs for us to take launch rebellious attacks on the wicked. Kaya minsan, maging ang mga masasama, inaatake na natin. Bagkus, ipag-pray natin, mga kapatid. Amen. Para maganap sa ating mga buhay, yung sabi ng Panginoon, na ang yaman, the riches of the wicked is laid up for the righteous. Huwag mong atakihin. Huwag mong pag-isipan na saan kaya nanggagaling. Matid, ipag-pray mo na makakilala sa Diyos. Magbago siya para yung yaman niya. Yan ang malay mo. Amen. Yes. May mga ganon, di ba? May mga mananampalataya, mga kapatid. Amen. Nanilbihan sila sa ibang bansa, pero nung namatay, mga kapatid, yung kanilang amo, walang ibang tagapagmana. Ipinamana, mga kapatid, lahat ng kanilang yaman sa mga mananampalataya. Napakagandang pagbasa, di ba? Napakagandang pakinggan yung mga ganon, di ba? Alam natin na may taong mga ganyan, mga kapatid. Huwag natin atakihin. Amen. Praise God. Palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon. So, there are several dangers of envy. Una, maptid, envy open us up to critical spirit. Kapag sinabing critical, yung palapintas na espiritu. Amen. First, sabi niya, envy open us up to a critical spirit. Yung palapintas na espiritu. And it will lead to overwhelming feelings of Zionism. Okay, yung Zionism, mga kapatid, yung tinatawag na mapangutya. At dahil dito, mapatid, it will cause us to be very negative in our mindset. Napaka-negatibo na ang ating isipan. So secondly, mga kapatid, it will lead to a divided mind. Amen, yan yung danger of envy. It will lead to a divided mind. Kaya nga, if you are envious, sabi niya, it will cause you to be distracted, mga kapatid, that instead you're doing the will of God in your life, mga kapatid. Amen. Masusumpungan mo na lang ang sarili mo. Ang dami mo nang ipinalit sa mga bagay-bagay na supposed to be, i-spend time mo sa ating pong Panginoon. Sabi, it will cause a loss of focus on the principle of the Word of God. Ang third, mga kapatid, it leads to anger, bitterness, and resentfulness. Yung pagiging magagalitin, mga kapatid. Over the course of time, we are unable to hide those raw emotions. Man, hindi natin kayang itago yon. And sabi nga, they betray us. Anger, bitterness, and resentfulness, amen, are written on our faces. Hindi natin maitago yan. Kaagad-agad nagre-reflect.
Our actions display a certain amount of tenseness. Fourth, the danger is a sense of insecurity that is marked by a constant state of wondering if we are doing the right thing. Amen. So yun yung pang-apat, yung a sense of insecurity. Amen. At ang panglima, the fifth danger of envy, mga kapatid, is a susceptibility to depression. Kaya pala ang mga taong tinatawag na may pagkainggit, madali silang kapitan ng depression. Yung madali silang ma-depress, mga kapatid. Depression is often ushered in when sin is deliberately allowed to come into our lives. Ang pang-anim na danger of envy, amen, it will broke our fellowship with God. Bakit? Nakatutok na lang, mga kapatid. Sabi, envy is self-centered. We become self-centered and we lose the ability to be God-centered. Amen. It blocks our ability to pray with a heartfelt devotion. Amen. Bakit? Because of the isolation that takes place with God. Hindi na tayo kayang abutin o hindi na tayo parang His Word is no longer touching us. Parang hindi na tayo natatat sa salita ng ating pong Panginoon. And seventh danger of envy, amen, is that can lead to physical sickness. Nagkakaroon tayo ng karamdaman. Sabi, all of the troubled emotions caused by envy, bitterness, resentment, hostility, anger, jealousy, amen. All these things are a precursor of diseases. Kapag sinabing precursor, it will lead you. Magkakaroon ka ng tinatawag na karamdaman. Lalo yung salitang depression. Amen. Kasi may pagkainggit. So, the action of envy. Envy causes us to attempt hurt others with our words. Amen. Sinasaktan natin ang iba sa ating mga salita. In our association by excluding them from our own world. Yan yung mga taong may galit. Ayaw nila na makasama yung taong kinagagalitan nila, mga kapatid. They isolate themselves. Envy causes men to criticize the good that is in others. Amen? And it turn it into hatred and persecution. Nagagalit sila. Siyempre, uusigin nila, mga. Amen. Na hindi marirealize, mga kapatid, na ang taong mapanibughuin, mga kapatid, amen, ay ito na, mga kapatid, ang tinatawag na nakahawa sa kanyang buhay. Amen. And the Proverbs indicates yung sinabi natin kanina, mga kapatid, that envy is the rottenness of the bones, mga kapatid. Kaya ang espiritu ng pagkanibugho, mainggitin, mga kapatid, amen, hallelujah, ay it open us to other spiritual defects, mga kapatid, na hindi na tayo magiging epektibo sa ating pong Panginoon. Dahil nandyan na, kapag naiinggit ka, nandyan yung jealousy. At siyempre kapag may jealous, may envy ka, naiinggit ka, hindi na mawawala yung tinatawag na spirit of competitiveness. Amen. Hindi na rin mawawala, mga kapatid, yung spirit of manipulation. So the actions of envy can be traced out in our lives in the following ways. Sabi nga, we may invade the talents and the expertise of someone in our same field of work. Kaya sabi ko kanina, yung doktor, hindi siya maiinggit sa isang konduktor. Siyempre, sa kanyang, pareho lang kami, bakit mas marami na siyang pasyente? Yung mga ganun ba? So, we rarely invade those who are above us. Amen. But only those that we feel equal to. Kung ano lang yung katapat mo, doon ka lang. Doon ka lang naiinggit. We are tempted to envy others when there are enough things alike that the difference tend to hit us in the face.
pareho lang naman yung takbo ng buhay namin Pero, bakit parang mas marami na yung kanyang, ba? Parang, sabi nga, parang sampal yun sa ating pong mukha. Okay? At nabagit ko rin kanina, yung mother, nainggit siya sa kanyang kapwa mother. Dahil nga, sa tinatawag na ang kanyang anak, successful. Yung kanyang anak, bakit napakatalento nila? Bakit yung ang kanilang anak? Alam nilang makitungo, samantalang yung aking anak. So marami mga kapatid, ang tinatawag na mga kinikilos ng taong meron pong tinatawag na pagka-inggit. Sabi pa, it builds a wall between us and others because we choose to distance ourselves from those who have what we want. Amen. Hinihiwalay natin ang ating sarili. Amen. At sa bandang huli, sabi niya, in the end, what is destroyed is our own sense of joy. Hindi mo na na-enjoy yung mga bagay-bagay na nasa iyo. Dahil tinitignan mo lang, mga kapatid, yung wala sa iyo. Amen. Tinitignan mo lang, ang dami na sa kanya. Ang yaman-yaman na nila. Hindi mo Yun yung nangyayari sa tinatawag na may taong pagkainggit. Hindi niya may enjoy ang mga bagay na mayroon siya. Amen. Yung pagiging yung contentment, mga kapatid, siyempre mawawala ang tinatawag na kapayapaan. And they will wipe out any motivation you have to achieve. And they will cause you to begin to just go through the motions of the routine, and over time your soul becomes deadened because of a loss of hope. Amen. Parang hinang-hina na. Kasi nawawalan ka na ng pag-asa. In vain, it leads to a great feelings of inferiority. Di ba? Di ba kayo yun, sinasabi ni Brother JL, yung inferiority complex na yan, mga kapatid. Na parang ang tingin mo sa sarili mo ay kawawang-kawawa ka na. Amen. Buti pa sila. Sana all. Parang gano'n na. Di ba? Sana all. Kagaya din nila, mga kapatid. Amen. And ito, inveigh ultimately, sabi niya, is a denial that God is good. Yeah. Yes. Na hindi ibig sabihin, wala kang mga bagay na yon ay para sinabi mo, hindi mabuti na ang Diyos sa iyong buhay. Pero tandaan natin, mga kapatid, amen, sa mga mananampalataya, sa atin na nakakilala sa ating Panginoon, anuman ang sirkumstansya ng ating buhay, masasabi pa rin natin, mabuti ang Diyos. Amen. Palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon. Praise God, praise God. Kaya, salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Meron man tayo dito, it's our fallen nature. Ito yung mga maliliit na dapat nating tinatawag minsan na tignan, mga kapatid. At kapag nandito sa atin ito, tandaan natin ang Panginoon, wala namang problema na walang solusyon. God has always an antidote, ika nga. God has always a solution. God has always a remedy sa lahat ng bagay. Maging sa tinatawag na in vain na ito, matid, mayroon pong remedy ang ating pong Panginoon. There are practical things to do to take care of in vain. Amen. Ang una, get honest. Maging totoo tayo sa ating pong mga sarili. Amen. Na kapag tayo na-confront ng salita ng Diyos na mayroon talaga tayong ganito, mga kapatid, let's be honest with ourselves, mga kapatid. Amen. Huwag tayong tinatawag na, halimbawa, napakinggan mo, nagturo ka at nasagasaan ka dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Meron lang nag-text kay pastor .
Di ba? Meron lang nagsumbong kay pastor eh. Pero hindi, mga kapatid. Amen. Shall we say amen? O baka, napakinggan natin yung salita ng Diyos, hindi naman ako affected dyan eh. No, mga kapatid, let's be honest. Maging totoo tayo sa ating sarili, mga kapatid. Amen, na kapag meron tayong ganito, tandaan natin, amen, kapag meron tayong ganito, there is a little bit discomfort. Amen. Ganun naman, mga kapatid, pero ang maganda, wag tayong mag-react. Kapag nasagasaan tayo at natamaan tayo na mayroon tayong ganyang espiritu, yes, we feel discomfort. Amen. Pero, Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Dahil kapag tayo naging tinatawag na honest sa bagay na ito, it means to say, we can come boldly before God. Amen. Makakalapit tayo sa Kanya at i-confess natin sa Diyos, Lord, forgive me. Patawarin mo ako. Pero kaysa naman pinagtatakpan mo, hindi. Pero halatang halata na. Yung gagamitin mo pa na, yung dahilan, mayroong lang nagsumbong. No, mga kapatid. Salita ng Diyos yan, mga kapatid. Amen. So, that is the first remedy. Be honest. Get honest. Pangalawa, see it as it really is. Amen. The sin of envy is in a direct conflict with the will of God. Tanda niyan. Tanda natin to, Martin. It will direct conflict to the will of God. Kaya nga, habang pinangangatwiranan natin ang bagay na ito, amen, as long as we rationalize it, Martin, as long as we keep it hidden, ika nga, amen, by some psychological mind, mga kapatid, parang itinatago pa natin. Hallelujah. Tandaan natin, mga kapatid. See it as it really is. May mga panahon, pinapadaan tayo ng Diyos sa mga ganitong sitwasyon sa ating pong buhay. Amen. Yes? There is a chance that you might be envious of another person. Then, ask the Lord to help you, to encourage. Amen. Kung may nakikita ko, tulungan mo ako, Panginoon, na maging kaibigan ko ang taong ito. Hindi yung kamumuhian mo. Amen. Ha? Kaya nga understand, sabi nga, that this has to be done in a humble sincerity and it may take several prayer meetings before you can really do this. Just as we have to see it as a conflict with God, sabi nga, we also have to see it what is motivating the envy. The person we are envious of is not the problem, ika nga. Hindi yung tao ang may problema. Hindi yung tao, mga kapatid, na kinaiinggitan natin ang may problema. The problem is the devil. Amen. Na ginagawa niya ang lahat para gawin tayong alipin sa bagay na ito. Para matuloy tayo maging bihag sa bagay na ito, mga kapatid. Ngayong alam natin, kapag nalaman natin ang bagay na ito, mga kapatid, sabi niya, knowing this, sabi niya, ought to make you hate the devil and his ways even more than before. Sabi, godly repentance in submission to God work against the traps the devil has carefully laid for us. Pangatlo, mga kapatid, second to the last, gawin nating kultura yung sense of gratitude. Amen. Yung pagiging mapagpasalamat, mga kapatid. If you can ever come to the point of thanking God for what He has done in our lives, sabi niya, which will go a long way toward helping you to overcome this deadly sin of envy.
Kasi kapag wala ito, Matthew, yung pagiging mapagpasalamat sa mga bagay na mayroon ka, hindi mo talaga maiwasang mainggit sa mga bagay na wala ka. Pero kapag naging kultura mo na sa buhay mo, kahit yung ulam mo lagi ay, sabi nga nila, katuday in the morning, katuday, magpapasalamat ka pa rin sa ating pong Panginoon. Di ba? Bakit? At kahit papaano, meron ka. Amen. Kaya gawin nating kultura, mga kapatid, yung pagiging mapagpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Delight also thyself in the Lord. Amen. To be delightful, Matthew, is to be grateful. Amen. Delight also thyself in the Lord. Amen. And He will give thee the desire of your heart, mga kapatid. Amen. So this is not meant to be understood as a part of the health, wealth, and prosperity message, but rather as helping you to understand that when we are the most satisfied in God, sabi nga, kapag kontento na tayo sa Diyos na meron tayo, kapag satisfied na tayo sa Diyos na meron tayo, then contentment will come in. Totoo naman, mga kapatid, aanhin mo kung meron ka sa lahat ng bagay sa lupang ito, kung wala naman ang Diyos sa buhay mo. Amen. Praise God. Then, lastly, mga kapatid, let's look closer. Through prayer, we should ask God to really help us to see the person that we are envious of. Let's look closer. Bakit ka naiinggit sa Kanya? Amen. Let's look closer. Amen. Sabi niya, you will soon understand that they have their own cross to bear. Tandaan natin sa buhay. Hindi mo alam yung mga taong kinaiinggitan mo. Hindi mo alam kung ano ang responsibilidad na pasan-pasan at pinasan nila sa buhay. Di ba? Ibig sabihin, may mga pinagdadaanan. May pinagdaanan. Na parang, sa iba, parang andali lang yumaman. Di ba? Pero sa totoo lang, Martin, kapag makausap mo ang mga taong mayaman sa sobrang yaman, halos walang kapayapaan sa kanilang buhay. Amen. Na kapag lumabas ka, mga kapatid, yung magsi-CR ka na, mayroong pang tinatawag na security or bodyguard, pupunta ka lang na mag-CR, mga kapatid, kapag lumabas ka sa iyong bahay. Di ba? Yung paglabas mo sa bahay, mga kapatid, merong nauunang sasakyan na mayroong wangwang, mga kapatid. At ang daming sasakyan na magkasunod at hindi mo rin alam kung saan ka talaga sasakay doon. Dahil may banta sa buhay. Di ba? Kaya take a little closer sa mga taong kinaiinggitan natin minsan, mga kapatid. Amen. Sabi nga, I have a feeling that our own envious passions would greatly subside. Na kapag tinitignan natin mabuti, matid, baka, oo nga, naiinggit ako sa kanya, amen, na ang buhay niya nasa peligro, nasa panganib dahil sa mga bagay-bagay na mayroon siya sa buhay. Naiinggit ka, yumaman siya, pero ang pagyaman niya galing sa kasamaan. Take a little, look a little closer. Amen. So, there is really no way to know about the inside of another's heart.
but they could be dealing with a very hurtful situation from the past that is motivating their actions. Maaari ding mga ganun. Amen. Na matindi ang kanyang pinagdaanan. Di ba? May mga taong kinahiinggitan. Naging maganda ang kanilang buhay. Pero ang tanong, kaya mo rin bang isuot yung sapatos na kanilang isinuot bago nila narating ang bagay na yun? Di ba? Baka kung tayo ang nasa sitwasyon, mga kapatid, hindi natin alam, baka nag-suicide na tayo. Amen. So, kaya nga, instead of continuing to try to push to the front, sabi nga, it is important for us to rest in the presence of the Lord, mga kapatid. Kaya in our effort to look closer, amen, I have a feeling that God will soon bring some insight and revelation to our own heart. So self-discovery is one of the greatest ways that spiritual maturity takes place in our lives, mga kapatid. Amen. And self-discovery is directly related to us laying down our own will and desires of what we want and allowing God to work through us, mga kapatid. Kaya in looking closer, it very well could be that some of our actions have caused the person we are envious of to act the way they are acting. Amen. Na minsan, mga kapatid, yung taong kinaiinggitan natin, parang sinasadya na lang nila. Amen. At hindi natin alam, sinisira natin ang espiritu natin dahil sa naiinggit tayo sa way na iniinggit tayo, mga kapatid. Amen. Mayroon bang ganun, Pastor? Yes. Kaya nga si Joseph, mga kapatid, lagi niyang pinapakita sa kanyang mga kapatid na mayroon siyang damit na ganun. Amen. Dahil naiinggit ang kanyang mga kapatid sa kanya. Na kung ating titinan, it's too naive, sabi nga. It's a little bit naive, mga kapatid, na pag-uugali yung bagay na ginagawa, mga kapatid, ni Joseph. Pero alam natin, ang nasisira doon, mga kapatid, ay yung taong naiinggit. Amen. Nasisira ang kanilang mga espiritu, mga kapatid. At dahil sa inggit, alam natin, mga kapatid, ang nangyari. Dahil sa sobrang pag-iinggit, dahil iniinggit sila, mga kapatid, amen, ito ang naging susi na halos gusto na nilang patayin ang kanilang sariling kapatid. Amen. At yun yung mabigat. Yung sarili mo ng kapatid, amen, ang gagawa ng paraan para ikaw ay mawala. Kaya yan yung nagagawa, mga kapatid, ng invade. So, the little foxes of invade. Amen. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, amen, tumayo tayong lahat. Amen, hallelujah. Praise God, hallelujah. At nawa, mga kapatid, sa gabing ito, amen, na nakita natin, mga kapatid, kung ano ang maaring idulot nito sa ating pong buhay, paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen? Yes, nakikita, mga kapatid, ng kaaway na lumalago ang bawat isa. May paglago, mga kapatid, na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. At ayaw ng kaaway na makita ito, mga kapatid, hallelujah, sa atin. Amen, kaya gumagawa siya ng paraan. In every aspect of our life, trinatrap tayo. Gusto tayong alipinin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. And tonight, mga kapatid, let's get inventory with ourselves.
Amen. Hallelujah. 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 Lord, O God, search me. Suriin mo, Panginoon. Saliksikin mo ang aking buhay. Panginoon, ayaw namin, hallelujah, ng little foxes of invade. Ang sisira, hallelujah, sa bunga ng Espiritu, Panginoon, na nakikita na sa aming mga buhay. Ayaw namin, Panginoon, na ito ang sisira. Hallelujah. Remember, mga kapatid, hindi yung kinaiinggitan natin ang nasisira sa pagiging envious. No, mga kapatid, it's not. But our own selves ang ating sinisira. Yung ating sarili ang ating sinisira. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa mga banal mong salita, Panginoon. Salamat sa pagtuturo mo muli sa aming mga buhay sa gabing ito. Lord, don't let these little foxes of envy, hallelujah, will destroy the vine na namumulaklak, Panginoon. Help us to be watchful. Help us, O God, to be aware sa mga trap or sa mga snare ng kaaway. Na nawa, Panginoon, makita namin, O God, ang kanyang bait para hindi namin ito bigyan ng puwang na ito ang mag-run ng malaya sa aming mga buhay. But Lord, O God, saturate us with your word. Saturate us, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Jesus. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter. I am the clay. Mold me and make me after thy will. while I am waiting, yield and still. Have thine own way, Lord. Kunin natin ang pagkakataong ito na suriin ang ating sarili. Have thine own way. Thou art We can kneel down and pray. potter. Kausapin natin ang ating pong Panginoon. I am the clay. Mold me me and make me after thy will. while I am waiting, yield and still. have thine own way, Lord. Hallelujah. Sige. Have thine Hallelujah. Kung meron tayong way.
Mga taong kinahiinggitan, tulungan tayo ng Panginoon na i-complement ang mga taong ito. Let us rejoice with them that do rejoice. Kaibiganin natin sila, wag natin silang siraan. Hallelujah. Hold me and make me After thy will, while I am waiting, yield and still. Search my heart, O God, make it ever true. Search my heart, oh God. May, May I be like you. yes, search my heart. Search my heart, oh God. Make it ever true. Search my Search my heart, heart, oh God. May I be like you. Yes, change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the Father. You are the Potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Search my heart. oh God. Praise God. Let's all stand now, mga kapatid. Search my heart, oh God. May I be like you. You are the Potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Ooh, ooh, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Habang tumutugtog ang piano, praise God, hallelujah. Hiniling ko kay Sister Lina na manalangin sa pagtatapos sa gabing ito, mga kapatid. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat muli sa iyo, Ama, sa iyong mga salita na tunay na ito ay buhay, Panginoon. Salamat dahil tunay na pinag-iingat mo ang bawat isa sa amin. Na sa mga malaking bagay, minsan hindi po kami napapahamak,
pero sa mga maliliit na bagay, doon po kami napapahamak. Opo, Ama, sa mga maliliit, nag-uumpisa ang mga malalaki, O Diyos. At salamat sa mga salita mong ito, O Diyos. Ang pagkainggit, Panginoon, tanggalin mo sa aming isipan, sa aming pong mga puso, dahil do ay nagsisira, Panginoon, sa aming espiritual na pamumuhay at paglapit namin sa iyo, Panginoon. O Diyos, salamat dahil na-assess po namin ang aming sarili kung meron ba kaming bagay na ito o wala, Panginoon. At opo, Diyos, ang bagay na maliit, Panginoon, inilagay mo sa aming isipan, sa aming pong mga puso, upang, O Diyos, ipasaliksik namin sa iyo, upang kami gumaling at patuloy na magkaroon ng pag-asa, patuloy na magkaroon ng kagalakan, at patuloy na pasasalamat dahil, O Diyos, sa aming kalagayan bilang nakakilala sa iyo, hindi kami dapat mainggit sa mga hindi nakakilala, lalo na, O Diyos, na kahit sila, Panginoon, ay nagpo-prosper dahil ang pinakamaghigit na bagay na amin pong pakatatandaan, ang aming relasyon sa iyo, ang dapat naming isasaalang-alang, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa pag-heal mo sa bawat isa po sa amin. Salamat, O Diyos, sa pagbibigay mo sa amin ng emphasis patungkol, Panginoon, sa espiritong ito na nawa patuloy na matanggal sa isipan ng iyong mga anak, lalo na sa mga nakapakinig na ito. Aming sinasaway ang espiritu ng invey in the name of Jesus Christ sa bawat isa sa amin. Dahil naniniwala po kami, Ama, sa iyo may pag-asa, sa iyo may tunay na pagpapala, at sa iyo din ang tunay na tagumpay, Panginoon. Marami pong salamat maging sa amin pong pastor. Ikaw ang patuloy na kumilos at maggamit pa sa kanya. Salamat sa iyong mga anak na nandirito. Meron man silang unspoken request, O Diyos, pero meron silang pangangailangan. Lord, hear their prayers right now at ipagkaloob mo ang katugunan sa kanila pong mga dalangin. Amin din pong sinasamo, Panginoon, ang masungit na panahon. Lord Jesus, ikaw ang patuloy na mag-ingat sa iyo pong mga anak, sa buong iglesia ng Bawang, ipagkaloob mo din ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin, ang kagalingan ng mga may karamdaman, at mayaman mong probesyon ay ipagkaloob sa iyo pong mga anak, O Diyos. Sa mga uuwi sa kanilang mga tahanan, maya-maya, ang patuloy mong pagbalot ng iyong banal na dugo ay ipagkaloob mo, O Diyos, upang sila ay safe and sound na makakauwi, na taglay ang presensya mo, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos. Amen. Amen. Thank you, Jesus.